Ang ulam po natin ay para dun sa mga magulang na nahihirapang pakainin ang kanilang mga anak ng gulay. Pakiwari ko po pag natikman ng anak nyo to sasabihin, Mami, magluto ka pa nga dahil hindi po nila malalasahan ang gulay. Kakarimpot lamang, parang isang tasa lamang ito. Siyempre, iisip tayo ng paraan kung paano natin ilalahok ito at maging isang masarap na ulam ang toge. Ganito po ang naisip ko. Ditagtarin po muna natin yan ng lumit-liit pagkahugas. Lagyan natin ng konting repolyo. Ganun po ang hiwa. Rin muna ang gagawin natin syempre. Lulutuin po muna natin at igigisa natin itong ating mga gulay. Uunahin ko na po itong ating repolyo at itong repolyo medyo matigas-tigas. Yan lutuin natin sandali. Siguro yung mga 2 minuto para lumambot. Kinakailangan malambot po ito. Haluin natin ng konti. Lagyan na po natin ng konting paminta. Konting asin. At sige, diretso po ang pagluluto natin hanggang sa lumambot. Pagkatapos po ng 2 minuto, lahukan na po natin ng bawang. At yung ating natirang sibuyas. Lagyan ko na po ng 1 kutsarang oyster sauce para may konting tamis. Haluin po natin sandali. Kapag malambot na po yung ating repolyo, tsaka po natin ilagay itong ating tinadkad na toge. Hindi naging ulam yan. Yan lang ang unang bahagi, ha? Palamigin nyo muna, Kapag malamig na, isarin nyo po sa isang malukong. Lahukan po natin ng kinchay. Maraming kinchay. Masarap ang kinchay din sa ating lulutuin, Lagyan po natin 2 hanggang 3 kutsara ng cornstarch. Ganon din po ang harina. Konting pamintang durog. Konting asin. Haluin po muna natin sandali yan at na magkasama-sama. Tsaka natin isama itong ating giniling. Kahit ano pong klaseng karne ang ilagay nyo, ito po'y giniling na baboy. Kakamayin ko na at nang tuluyang magkahalo-halo lahat yung ating ricado. Yun. Ganyan lang po. Hindi ko na rin po lalagyan ng itlog, ha? Wala na tong itlog. Kung gusto nyo pong maglagay ng itlog, bahala kayo. Pero dun po sa harina at cornstarch, ayos na ayos at magkakadikit na po yan. Basta itong gagawin natin sasarasahan din po natin magpainit po muna tayo ng mantika. Hindi naman kinakailangang mainit na mainit. Konti lang po, bahagya. At baka naman kasi pag mainit na mainit yung mantika, masunog po yung ating ibabaw, yung paligid, pero yung loob hilaw. So yan lang po katamtaman lang ang init. Kung mapapansin nyo pong pare-pareho ang hugis at laki nitong aking niluluto, nangyari po hinulma ko dun sa hulmahan ng matamis yung ating cookies. Yung po ginawa ko at bago ko prito, nilagay ko muna sa freezer ng mga kalahating oras para po tumigas-tigas. Yun po kung meron lang kayo. Ang apoy po hindi malakas, katamtaman lamang at pagkatapos po ng 3 minuto, ito ibabaliktad ko na. Nakita nyo po, luto yung ibabaw pero yung loob hilaw pa. Ibaliktad na po natin at yung kalahati naman, yung ilalim naman ang maluto. Huwag pong masyadong mainit ang apoy, ha? At hindi naman po todo mantika ang inilagay ko din Nakita nyo hindi nakalubog sa mantika. Lutuin po natin yung kabila. Ganda, no? Pagkatapos po ng 3 minuto, ito po'y hilaw. Teka nga muna, patayin muna natin ang apoy at nang maintindihan nyo sinasabi ko. Kung gusto nyo pong ituloy ito ng talagang lutong-luto, lutuin nyo po talaga ng mga 10 minuto at medyo makapal itong ating ginawa. Ngayon, ang gagawin ko po, tinanggal ko muna sa kawali kasi po pwede nating i-bake yan hanggang sa tuluyang maluto. Hindi nyo po kinakailangan gawin yun, ha? Pwede nyo pong idiretso ito ng pagpiprito hanggang sa tuluyan ng matusta. Itong salsa, hindi na natin aartihan, ha? Lagay po tayo ng konting bawang, mga 5 piraso. Ito na lamang, pampapula, atsuete. Tapos lagyan po natin ng toyo, 2 kutsarang toyo. Konting pamintang durog. Haluin po natin itong ating 1 kutsarang cornstarch sa 1 tasang tubig. Ayun na po. Gusto nyo bang lagyan ng katitik na mantikilya para medyo creamy-creamy yung dating? Optional lang po, ha. Maglagay na rin po kayo ng berdeng gulay katulad ng malunggay. Ito po'y frozen spinach. Ito lang meron ako. Pero kung yung anak nyo makikita po itong mga berdeng gulay, huwag nyo na ilagay. Lalagay ko na po itong ating bola-bola. Kung nag-i-enjoy po kayo sa mga videos na ipinopost ko, itong mga lutong bahay na ganito, pwede po ba can you help me grow my YouTube channel by clicking the like and also subscribing. Maraming salamat po.
O di po ba, subukan nyo itong ipakain sa anak nyo. Palagay ko hindi na nila malalasahang may kasamang toge at repolyo to kung talagang gagayatin at dudurugin nyo yung toge at saka repolyo at lulutuin nyo muna bago nyo po ilahok dito sa ating bola-bola. Nilagyan natin ng konting sarsa tapos may konting gulay. Kung ayaw nila talaga ng gulay, huwag nyo pong maglagay ng malunggay. Nagustuhan nyo po ba? O di nakaraos? Hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.